Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras o mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:42 ng umaga. Tatak RMN. Ang oras mga kasama tido ng UBJP o United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Panalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa isinagawa sa Cotabato City. Headlines. Evacuation simulation isinagawa rin sa Cotabato City. Headlines. Punong barangay naman ang President Quirino pinagbabaril patay. Headlines. BC Alcalde ng Marantao LDS arestado sa kasong murder at frustrated murder. Headlines. Tulak ng droga nakatakas na bumalik pa kasama nitong user sa kulungan ng bagsak sa Cotabato City. Headlines. Hafiz na umano'y inaresto ng PRO 12, Justisya ang sigaw ng pamilya. Headlines. 18 million pesos na halaga naman ang smuggled cigarettes na sabat sa Lanao del Sur. Headlines. 7.3 million pesos na civil case isinampa kay Harun Budzal. Headlines. Cotabato Light, Maguindanao del Norte Government nagpulong kognay sa mga poste sa National Highway. Headlines. MILF, BIAF, G2 Intelligence Department nagtipon para sa koordinasyon at pagkakaisa. Headlines. 10 taong plano inianda para sa unang regular legislature ng Bangsamoro. Headlines. MBST, BDA pinag-aaralan ng mga programang pang-edukasyon para sa Bangsamoro Camp Communities. Headlines. At PhilHealth pinapadali ang proseso ng pagpapamiyembro sa SOC Sergeant. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama atin naman ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City sa ilalim ng UBJP number 1 sa balota. At hatid din mga kasama ni Anwar Alamada aka Young Fighter, kumakandidato sa ika-5 distrito ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng UBJP number 1 sa balota. At hatid din mga kasama ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP number 13 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ngayon po mga kasama ay Tuesday sa Lasa Saguna, 25 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Ako po ang inyong magiging tagapagatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita, mga kasama arestadong dalawang drug suspect matapos masakote sa bypass operation ng PNP Station 3 alas 3 ng hapon kahapon sa bahagi ng Sinswat Avenue, Barangay Rosario 7, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Nura Rahma Abdullah ang mga suspect na sina Jerry Juanito alias Junjun, 31 anyos, taga South UP sa Maguindanao del Sur, at si Benjamin Cabagani, 26 anyos, residente ng Malagapas sa Rosario 10 nitong lungsod. Ayon sa report, iniwan ni Cabagani
ang epektos matapos ang transaksyon, subalit na kumbinsi rin ni Junjun makarang hilingin sa kanya na balikan ito dahil sa request ng mga operatiba na nagpanggap na scorer. Nakuha ng mga suspect na dalawang malilit na plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu na may bigat na 0.2 grams na nagkakalaga ng 2,040 pesos. Swak sa selda ng Presinto 3 ang dalawa at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:46 ng umaga mga kasamang oras atid ng Bangsamoro Federalist Party o BFP number 4 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Isang civil case na may halagang humigit kumulang 7.3 milyon na pesos na ang isinampa sa Regional Trial Court o RTC sa Cotabato City laban kay Haron Surai Kabudsal. Matapos ibasura ng COMELEC First Division ang petition inihain niya laban sa tatlong nominado ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Ang mga nagsampa ng kaso ay sina MP Suwaib Oranon, MP Dan Asnawi at Commander Muhyiddin Usman na humihingi ng danyos at attorney's fees. Matatandang hiniling ni Budsal sa COMELEC na madiskwalipika ang tatlo bilang BFP nominees sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon sa ulat, ibinasura ng COMELEC First Division ang petition dahil umano sa hindi pagtugon sa ilang requirements at kakulangan ng sapat na batayan. Ngayon pa man, wala pang pinal na hatol laban kay Budsal at kailangan pa ring patunayan sa korte ang mga aligasyon at hinihiling na danyos. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasamang oras naman at ito ni Edgardo Ramirez. O Professor Edgar, first nominee ng Christian for Peace number 7 sa Balota. At ni Pastor Percival Lagman number 4 sa Balota para sa Sattler Community. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, isinagawang interreligious prayer para sa kapayapaan at pagkakaisa bilang paghahanda sa Bangsamoro Parliamentary Election na BPE 2026 kahapon sa Cotabato City Police Office Ground sa PC Hill, Rosares 1. Pinangunahan ni Police Colonel Jibin Bungkayo, City Director ng CCPO, ang aktibidad na nilalaukan naman ng mga religious leaders, security sector at iba pang katuwang na grupo. Naging panauwing pandangal at tagapagsalita si Attorney Muammar Guyo, Acting City Election Officer ng COMELEC BARM. Sa programa nagandog ng awit ng papuri at pagbasa ng Quran ng mga kinatawan ng iba't ibang pananampalataya habang sama-samang nanalangin para sa ligtas, mapayapa at maayos na halalan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasamang oras naman at ito ni Sultan Dato Tenggum Bila, first nominee ng traditional leader sa ilalim ng BFP Party number 5 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sinubok ang kahandaan ng iba't ibang ahensya sa paglikas at pagtugon sa emergency sa sinagawang evacuation simulation ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central sa Cotabato City at parang Maguindanao del Norte. Isinailalim sa aktual na pagsasanay sa paglikas, civilian assembly, convoy security, komunikasyon, medical response at pamamahala sa mga internally displaced person o IDPs. Lumahok dito ang mga kinatawan ng pamahalaan, security sector, lokal na pamahalaan at iba pang humanitarian partners sa Bangsamoro. Ayon kay Brigadier General Ricky Bunayog, Acting Commander ng JTFC at 6ID, mahalagang mabilis na koordinasyon at malinaw na plano ng bawat ahensya upang maprotektahan ang mga sibilyan sa oras ng sakuna at iba pang emergency. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 ng umaga mga kasamang oras naman at ito ni Attorney City Fahani S. Uyoyod, fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pang mga balita mga kasama, apat naman na individual dinagip matapos makuhanan ng mga otoridad ang tinatayang 18,290,000 pesos na halaga ng ininalang smuggled cigarettes sa Barangay Matampay, Marantao, Lanao del Sur. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni LDS sa PPO Director Police Colonel Cesar Kabuhat, mula sa Zamboanga City ang mga suspek na nagdala ng mga kontrabando na ikinarga naman sa dalawang malaking truck. Pinaniniwalang nanggaling sa isang island provinces at ipinapakalat sa iba't ibang lugar kabilang ang bahagi ng Lanao. Well,
intel event to. Ang main pa natin dito si IDG with the local police natin. No? Kung based on the report na nakuha natin sa kanila, mga suspect natin is from Zamboanga City. Yun nga ang pa natin. Kung nakapasok sa atin, itong mga tao na to. Kasi ang intel report namin, hindi na halos ng daan, kundi tubig. Right now, parang siguro may nagbabantay na rin doon. So they tried na makuha nila to. Ito puro taga Zamboanga. Nakuha na natin to na malaki-laki to. 18, overall 18.2.3. Posibleng papasok sa Lanao del Norte o Bukidnon ang mga sasakyan na kargado ng smuggled cigarettes. Nasabat sa operasyon ng 383 master cases ng Boss Q cigarettes at 173 master cases naman ng Green Hill menthol cigarettes kasama ang dalawang sasakyang umano'y ginamit sa pagbiyahe ng mga produkto. Dinala sa CIDG ang mga naresto at ebidensya para sa dokumentasyon at kaukulang posisyon o kaukulang disposisyon habang inaalam na kung sino ang nasa likod ng nasabing smuggling. Dito sa Marantao, so probably dito papasok yan ng Marawi. So either Marawi or dadaan ng Marawi aakyat dito papunta ng Lanao Norte or Bukidnon. Ayan yung ruta na yan. Yun nga, sabi ko, ruta taga Zamboanga City. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasamang oras naman natido ni Member of Parliament Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng Special Geographic Area sa ilalim ng BFP Party number 2 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, kinumpirma ni LDS sa PPO Director Police Colonel Cesar Cabuhat na nadakip ng mga otoridad si Maranta Vice Mayor Ali Escandar Unti Alonto III. Pasado alas 8 ng gabi batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court of Branch 44 sa Inataw, Misamis Oriental. Naharap umano si VM Alonto sa mga kasong murder at frustrated murder at kabilang sa listahan ng most wanted persons ng Regional Office 10 kung saan itinuturing siyang top 4 regional, top 3 provincial at top 1 naman sa municipal most wanted person. Gayunpaman, hindi na masyadong idinitalye pa ng opisyal ang karagdagang impormasyon sa pagkakaaresto kay Alonto habang nasa kamay na rin ng mga otoridad ang akusado. Well, actually, naki-coordinate na rin sa atin ng Miss Or. However, yung ating binabanggit na ay na-aresto ng Iligan City Police sa Iligan City proper. So, honestly, hindi ko masyado kabisado yung kaso but based on the news lang, allegedly, isa sa suspect sa pagkamatay. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga, mga kasamang oras naman natido ni Engineer by Ali Sansaluna Caron, third nominee ng BAPA number 2 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nananatiling neutral sa kasalukuyan ang sitwasyon sa Lanao del Sur ayon kay Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat. Gayunpaman, dahil sa mataas na bilang ng red category ng mga bayan sa lalawigan ay iniling niya na halos sa 2,200 PNP personnel ang i-augment bilang paghahanda sa nalalapit na BARMA Parliamentary Election na BPE. Ayon pa sa opisyal na kabatay ang kasalukuyang mataas na security classification sa mga naging insidente ng kaguluhan noong nakaraang 2 halalan. Sa ngayon, wala pa umanong na itatalang gulo at patuloy na minomonitor ng law enforcement at intelligence community ng AFP at PNP ang sitwasyon. Well, so far so good. Wala pa naman tayo nakikita. Hopefully wala. Yung red category kasi natin, categorization, ay base sa previous two election. Ano nangyari? So, yung previous two, meron gulo. Kaya yun yung basis ng law enforcement at saka ng intelligence. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras o mga kasama sa buong kapuluan, 7:55 ng umaga ang oras at ito ni Dr. Tumanda Antok, kumakandidato sa ikatlong distrito ng Cotabato City sa ilalim ng BFP Party number 1 sa Balota. Tatak RMN. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito, nasa loob mo.
Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, huling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong dadating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. Dito ka lang, always panalo. Radyo mo, nationwide. Oras sa mga kasama sa buong kapuluan, 7:57 ng umaga. Ang oras, mga kasama atin doon ni Attorney Omar Yasosema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA number 2 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa pagpapatuloy ng ating balitan, mga kasama, patay naman on the spot ang isang incumbent po ng barangay matapos pagbabarilin ng dalawang di patukoy na mga suspetsado sa Purok 3, Barangay Bunawag, President Quirino Sultan Kudarat. Kinilalang biktima na si Bernard Acosta Barua, 53 anyos, may asawa, residente na naturang barangay. Ayon sa investigasyon, kumakain ang biktima kasama ang kanyang asawa at isa pa sa tabi ng kanilang sari-sari store. Nang dumating ang dalawang suspek sakay ng itim na Suzuki Raider 150 na walang plaka, saka pinagbabaril ang biktima. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng mga suspek habang patuloy ang investigasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga, mga kasama. Ang oras sa Tidoni Sultan na Dato Teng Kumbila, first nominee ng traditional leader sa ilalim ng BFP Party number 5 sa Balota. Ustisyang sigaw ng pamilya ni Al-Hafiz Amir Mugay Zakaria sa mga kinaukulan kaugnay sa pagkakahuli sa kanya ng mga pulis sa Region 12. Ayon sa payag ng kanyang kapatid na si Dato Manong Zakaria, may mga katanungan umano sila sa isinagawang pag-aresto kabilang ang umano'y hindi pagtutugma ng pangalan sa warrant of arrest. Ayon pa sa pamilya, kasalukuyang nag-aaral si Zakaria sa Mahad Imam Al-Giajari at inilalarawan nilang mabuting anak ito at kapatid. Samantala, nananawagan ng pamilya sa publiko na ipagdasal at suportahan si Al-Hafiz Zakaria habang hinihintay ang paglilinaw ng mga otoridad sa kaso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nananawagan naman si Maguindanao del Sur Vice Governor Hisam Nando sa lahat ng mga social media user na maging responsable sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Hinikayat niyang lahat sa gitna ng umiiral na tunggalian sa iba't ibang larangan, lalo na sa politika. Giit niya na dapat maging constructive at hindi destructive sa lahat ng aktibidad via online upang hindi makakadagdag sa anumang fitna na nagre-resulta sa pagkakahati-hati ng mga Bangsamoro. Ginawa ni Dato Isa mga payag kasunod ng usap-usapin sa pagpalit ng liderato sa Bangsamoro Region kung saan maraming espekulasyon ang nabuo na nagresulta sa samot-saring reaksyon at pambabatiko sa publiko, lalo na sa social media.
Kuha niya, kapambitiala niya sa social media, niya pinagkamapia abitiala na constructive. Sa niyanin mapa-direction na kapamagayon, kagakalimwa, kadtatabanga. Especially no lang no mga leaders, tamang kanong mga followers, nando sa mga pansan agalini pagamong sa kanunya abitiala, constructive na di tayo mag-speculate. Ang inasamba pa yung kuha na. Tumanan Islam na inasapa rin ikapamagan kapa. Diretso Balitang Cotabato. Matapang naman mga kasama na muling iniayag ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gilani sa lahat ng mga Bangsamoro na ang kaulugan ng isang hadith ng Propeta Muhammad. Sinabi ni Ustaz Gilani na ilan sa mga napapanahong hadith o banal na kasulatang iniwan ng sugo ni Allah ang sobra-sobrang kagustuhan sa lahat ng mga makamundong bagay. Ilan dito ang pagsisikap sa kayamanan at makamundong mga bagay na maaaring isang malaking sanhi ng nag-uudyok sa paggawa ng kasalanan o makapagpanghamak sa kapwa. Ang payag ng Mufti ay ginawa niya sa gitna ng umiinit na political rivalries at tunggalyan ng samot-saring panig ng mga Bangsamoro dahil sa sinusuportahang kandidato. Kakaukan sa rekano sa mga riski siya sa liyon na lupa, nagkuya-kuya kano, sama na kinakuya kayo ng una sa rekano, mamagagawa kano, sama na kinapamagagawa unang-una sa rekano na mabinasa kano, sama na kinabinasa nila. Nabi pagkagiyak po tingong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may kagadakalita mo pa niya ba? Kalla innal insana dayataho arraahus tagana. Sa apa ko tingong na manos yan yan, darwa ka, amay kayani nagkailay, ipakagagas ka ni. Kadakalita mo kayo na darwa ka na. Niya masama yan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda naman mga kasama o sa ibang balita naman, nagpulong ang Cotabato Light and Power Company, Provincial Government ng Maguindanao del Norte at Local Government Unit ng Parang upang talakayin ang mga poste ng kuryente na maaaring maapektuhan ng road widening sa mga national highway. Isinagawa ang pulong sa Provincial Government Center sa Simuay at pinanguna naman ni Governor Dato Tukaw Mastura kung saan kabilang sa mga tinalakay ang posibleng paglilipat o pagtatanggal ng mga poste ng Colite na nakapwesto sa mga lugar na sakop na ng road expansion. Napag-usapan din ng road right-of-way upang maging maayos ang koordinasyon sa pagitan ng mga kinaukulang tanggapan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Gumagawa naman mga kasama ng pansamantalang pamahalaan ng Bangsamoro ng 10 taong plano para gabayan ang unang regular na lehislatura ng rehiyon. Ang plano ay ipapasa sa mga mambabatas na mananalo sa parliamentary election sa September 14. Layunin ng 2026 Road to 2036 strategic plan na magsisilbing tulay sa paglilipat ng Bangsamoro mula sa interim parliament ng Bangsamoro Transition Authority patungo sa una nitong regular na halal na lehislatura. Magsisilbi itong gabay sa paggawa ng mga batas at polisiya, pagpapatakbo ng parliament at pagpapahusay ng mga proseso nito sa pamamagitan ng pananaliksik, capacity building at pagsasanay sa susunod na 10 taon. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sinuri naman ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBST at Bangsamoro Development Agency Incorporated o BDA ang posibleng areas of collaboration upang mapalakas ang mga programang pang-edukasyon para sa mga komunidad sa 6 na kinikilalang kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na saklaw ng Bangsamoro Camps Transformation Project Phase 2. Ang BCTP2 na ipinatutupad ng BDA sa pagkikipagtulungan sa Community and Family Services International o CFSI at pinupunduhan sa pamamagitan ng Bangsamoro Normalization Trust Fund o BNTF na pinangangasiwa naman ng World Bank ay naglalayong mapahusay ang akses sa mga pangunahing serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya sa mga komunidad na apektado ng proseso ng normalization. Nakasentro ang talakayan sa mga iminungkaing akbang pang-edukasyon sa ilalim ng BCTP2 kabilang ang mga target na benepisyaryo at ang mga posibleng suporta. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagsagawa naman mga kasama ng General Assembly ang J2 Intelligence Department ng Moro Islamic Liberation Front of Bangsamoro Islamic Armed Forces o MILF BIAP sa Camp Daramanan Gymnasium sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte para talakayin ang mahalagang usapin sa loob ng kanilang hanay. Tampok sa pagtitipon ng pagpapalakas ng koordinasyon, ugnayan at pagbabahagi ng impormasyon ng mga miyembro partikular sa mga usaping may kinalaman sa intelligence at seguridad ng organisasyon. Ayon sa report, bahagi ang naturang pagtitipon ng mga mekanismo ng MILF upang mapanatili ang pagkakaisa ng kanilang mga kasapi
at suportahan ang patuloy na proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, patuloy na isinusulong ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga hakbang upang gawing mas mabilis, madali at accessible para sa mga Pilipino ang pagpaparehistro at pag-aasikaso ng kanilang membership. Kabilang dito ang paggamit ng mga digital platform gaya ng PhilHealth Member Portal at eGov PS Super App, kung saan maaaring magparehistro, tingnan ang membership records at contributions, mag-update ng impormasyon at pumili ng Yakap Primacy Care Clinic. Ayon kay PhilHealth 12 Public Relation Officer 3 Hana Naanep, para naman sa mga nais magparehistro ng personal, maaari pa rin magtungo sa pinakamalapit na PhilHealth Office o Local Health Insurance Office at magsumite ng PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Magdala lamang ng government-issued ID. Radyo mo nationwide. Ganap na po ang alas 8:06 ng umaga mga kasamang ating oras. Tatak RMN. Ang oras o mga kasama, atido ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Morning muna sa ating mga viewers, si Mohamed Mohamed. Good morning, Ebs. Abang from Buluan, Barira, Maguindanao. Good morning sa mga taga Buluan sa Barira, kung mga pagariamisan na mapiyakapipiter kanusano. Si Raisalam Sarping Cambia. Morning, sir. Watching from Kabayuan, Buldon. YouTubeon sa mga taga Buldon na mapiyakapipiter kanusan. Mga kasama, yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayon pong araw ng Tuesday sa Lasa Saguna, 25 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Huwag ko kayong alis mga kasama dahil susunod na po ang programang DXMY, Balita at iba pa. Makakasama ko ninyo dyan si Radyoman Sir Michael Suwan. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating News Center, Radyoman Ma'am Daisy Mangod, Radyoman Juldy Mapalaw. Sa digital at digital, Radyoman Ricardo Madamba Jr. at sa technical naman, Radyoman Chief Alvin Castillon. Ating partner, ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan ang inyong nakasama. Radyoman F. Sabang, magandang umaga, tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.